Ganun po, yes, please. So, ito yung ating unbalanced fault analysis. So, before we proceed sa unbalanced fault, so kailangan alam muna natin yung power system modeling. So, nagawa natin before yung sa positive sequence modeling kasi yun ang gagamitin natin para sa three-phase fault. Kapag unbalanced fault, kailangan natin ng tatlong sequence. So, yung positive, negative, tsaka zero sequence. Kailangan i-model natin yung tatlong sequence. So, positive sequence, ang notation natin dito ay 1. Ang negative sequence ay 2, ang zero sequence ay 0. So, itong mga formula na ito naman ay nagawa na natin before. So, yung kanyang magnitude at saka yung kanyang angle ay arctangent ng x over r. So, kalimitan naman ay given yung magnitude ng impedance ng utility. Although kung hindi, edi ito yung gagamitin natin, S base over S utility. Yung MBA ng utility na given. So, ito yung ang model ng utility or ng grid. Edi meron iyang source at nakaseries yung kanyang impedance. And then, itong isa, yung sa negative sequence, wala lang yung source. And then, yung sa zero sequence, wala lang din yung source. So, itong N1, N2, N0, ito ay mga ground or neutral ground. Mga ground yan. So, N1 for positive, 2 for negative, and 0 sequence. So, pero lahat yan ay ground. And then, para sa generator, motor at synchronous machines, yan. Itong mga generator, motor at synchronous machines, ganito lang din yan. Kapag positive sequence, pwede yung kagaya ng sa utility or grid na mayroong source, tapos nakaseries yung kanyang impedance. Kapag negative sequence, tatanggalin mo lang yung source niyan. Kapag zero sequence, edi ito na yung medyo iba na kaunti. Depende sa kanyang connection. Itong kanyang so itong ginamit na ito ay yung formula natin ng Zenu. Kung kailangan mo i-convert ng Zenu, hindi gagamitin mo yung Zenu. Ito Zenu yan. Ito mga ito. Kung kailangan na maggamit ka ng formula ng Zenu, itong Zenu ginagamit kapag halimbawa ay hindi pareho ng power at hindi pareho ng voltage. So alam niyo naman na yun kung kailan ginagamit at kailan hindi yung Zenu. So proceed tayo dito sa zero sequence. Sa zero sequence ng motor, generator, or synchronous machines, ito ay depende kung ano ang connection ng generator or ng motor. Kapag yan ay Y solidly grounded, so ano yung connection natin ng Y solidly grounded? Y solidly grounded, ay di ang connection ng generator ay Y tapos ay solidly grounded. So yan yung connection ng Y. Dun sa example natin last time, yung previous example natin, yan. Ito, halimbawa, mas mali na ito. Ayan. Ito ay yung Y na merong connected na nakaseries na reactor. So, ito yung connection ng generator 1. Ito yung generator 2. So, balik tayo doon sa modeling. Kapag yan ay Y solidly grounded, so Y solidly grounded, connected lang sa ground. Kapag yan ay merong nakaseries na resistance, bago pa yan
connect sa ground. So, yun yung Y neutral grounding resistance. So, naka-ground pero bago dumating sa ground ay may nakaseries na resistance. Then, itong isa ay Y neutral grounding reactor. Ito yung bago dumating ng ground ay kukonect muna sa reactor. So, ang reactor ay inductor lang din ito. Tapos yung Y ungrounded, edi Y lang talaga. So, yun yung pagkakaiba niyan. It's either yung Y grounded, Y solidly grounded, directly connected sa ground, grounded pero nakakonect sa resistance, and then grounded pero connected sa reactor, and then ungrounded. Ang model niyan, pwede ito lang, yung kanyang impedance lang connected sa ground. Kapag gaya na merong resistance, edi may nakaseries lang na 3R kasi 3-phase, kaya 3R yan. And then J3X kapag merong reactor, and then walang connection dito sa ground kapag ungrounded. Okay. Meron ba tayong question doon sa ating before tayo mag-proceed? Ang value naman yan ay kung ano yung given na impedance niyan, i-add mo lang yung 3R. Kung ano yung rating niyan, i-add mo lang yung J3X. I-add mo lang. Sinakseries lang naman. Then, para sa transmission lines, feeders, and cables, pare-parehas lang na ito yung model niya. Pare-parehas lang yung kanilang model. Pagka transmission line, feeders, and cables. Ito ay ang formula naman kapag transmission line, feeders, and cables, ito lang din yan, yung ZTL equals C actual over C base. Yan din yan. Yan lang din yan. Kasi ito naman ay Z-base din ito. Z-base din yan. Tapos, pare-pareho yung kanilang model kahit anong sequence. Either positive, negative, or zero sequence. Kapag transformer naman, kapag positive sequence, yung kanyang magnitude ay yung percent Iz yan. Ang angle ay arctangent ng X over R. Tapos ito ay kapag kinakailangan na mag-Z mu. Ganun lang din. Tapos ang kanyang model ay yung impedance lang. Negative sequence, impedance lang din. So parehas lang ang positive at saka negative sequence ng transformer. Ang paiba lang dyan is yung zero sequence. Ito yung medyo komplikado ng kaunti, pero konti lang. Para sa zero sequence, ito yung kanyang equivalent. Depende kung anong connection ng transformer. Kung naalala nyo dati yung sa transformer, kapag positive sequence, dinidisregard pa natin yung connection ng transformer. Kapag yan ay zero sequence, yan, depende na sa connection niya. Kapag ang connection natin ay Y grounded, ito yung equivalent circuit niya. Kapag Y grounded Y, ito. Kapag Y grounded delta, ito. And kapag Y delta, ito yung, kapag delta, ito yung connection niya. So, yan yung mga kung paano ito drawing ang network. So, gawin natin itong example 1. So, dito sa example 1, napagawa lang ito positive, negative, tsaka zero sequence network. So, itong isang itong example na ito, nagawa natin ito ng positive sequence. Pero, for the sake ng review, gagawin natin ito yung kanyang positive sequence. Parang yung reklamo nila MMN So, drawing natin ng positive sequence network.
Bakit kailangan ito sa ICE? At talaga ito ang iyakan niya. So, ang kanya, okay baga tayo? Maghanap sila Thumbs ng up na ibang kung okay ba niya. yung ganyan. So, positive sequence network. So, ang unahin natin ay itong generator na to. So, lalagyan muna ulit natin ito ng pangalan. So, ba ito, generator 1. Ito yung bus 1. Ito yung bus 2. Bus 3. Bus 4. Ito yung transformer 1. Ito yung transmission line. Oo nga. Ay, saka yung naman kaya Transformer. reklamo, dapat pati Tapos yung ito yung generator 2. So, yun yung mga elements na ating power system. So, sa positive sequence network, ang generator 1, anong equivalent ng generator 1? Generator 1, so base doon sa pinakita ko equivalent model ng generator kapag positive sequence, ay meron iyang source na connected sa ground, tapos nakaseries sa kanya ang kanyang impedance. So ito yung VG1, ito yung ZG1. Tapos ito naman ang bus 1. Sa positive sequence, ang transformer ay impedance lang. Na ito yung kanyang ito yung bus 2. So ito yung Z. Tapos kasunod noon ang transmission line. Ang transmission line ay impedance lang. Ito yung bus 3. So ito na yung ZTL. Tapos yung transformer 2 ay nakaseries lang din. Ito yung ZT2. Then ito yung kanyang bus 4. Sa bus 4, dito nangyari ang fault. Tapos yung bus 4 connected sa generator 2. Ang generator 2 ng positive sequence network, edi yung impedance niyan connected in series sa source niya and then connected sa ground. So ito yung ating ZG2 and then ito yung VG2. So ito na ang ating positive sequence network. Meron ba tayong question bago tayo mag-proceed sa ating negative sequence network? So ang kulang na lang nito ay yung kung ano yung mga values nila, pero mamaya na yun. So proceed tayo ngayon sa negative sequence. Thumbs up nga muna kung walang question. Thumbs up. Okay. Pag may question, pwede naman tayo mag-interrupt anytime. Sa negative sequence, ang negative sequence, pag tinignan mo sa notes, ang generator, ang equivalent niyan sa negative sequence network ay parang kapareho lang ng positive sequence except walang source. So, connected sa ground, tapos ay yung impedance lang niya, walang source. So, ito yung kanyang ZG1. Ito yung bus 1. Transformer 1, kapag negative sequence, ay kaparehas lang din ng positive sequence. Ito yung bus 2. Ang transformer, ang transmission line ay ganun lang din. So, ito yung ZT1. Tapos, connected yung transmission line. Ang transmission line, kapag negative sequence, ay parehas lang din. Ang transformer, again, ay ZT2 ay parehas lang din ng positive sequence sa negative sequence. And then, ang generator ay impedance lang na walang source. Ito yung ZG2. Then, dito nangyari ang fault sa bus 4. So, yan na yung positive sequence at saka negative sequence network. So, ibig sabihin, ang ZTL or ang ZTL ng positive sequence at ZTL ng negative sequence ay
nagkataon na equal lang sila dito. Ang ZG1 ng positive sequence at ZG1 ng negative sequence ay magkaiba dahil magkaiba sila dito ng value. So, mamaya natin ilalagay. Kasi tayo ngayon sa zero sequence. Ayan. Sa zero sequence network, so balikan muna natin yung equivalent kapag generator. Yan. Ang generator kapag zero sequence ay depende kung ano ang kanyang connection. Doon sa given sa example, ayun ay Y solidly grounded. Y solidly grounded. So pag ganun, edi ito lang ang ating ilalagay. Connected lang yan sa ground, tapos ay impedance lang. Yun yung ating yung G1. So, ayun ang ating ZG1. So, ZG1 ay connected sa ground, tapos ay series yung impedance niya. Ito yung ZG1. Ito yung bus 1. Ngayon, ang transformer, yan. Ito yung medyo nakakalito ng kaunti. Ito yung bus 1, ito yung bus 2. Ano ang connection ng kopiyahin ko muna itong connection ng T1 para maglalapitin ko lang. Para lang mas kitang-kita kasi pag malayo ay mahirap ma-compare. Tapos, titingnan natin ngayon ano ang equivalent model kapag yan ay delta Y grounded. Pag tinignan mo dito sa table, ayan, alin dyan ang delta Y grounded? Kasi itong una, itong pangalawa, hindi. Ito ay baliktad. Delta Y grounded, Y grounded delta yan. Yung midterm grade na po. So dito naman ay Y delta, ito naman isa ay delta delta. So ang gagamitin natin ay ito, Y grounded delta. So babalik na rin lang natin. Yan lang natin yung Y grounded delta. Yan natin itong kapag ang connection ng transformer ay Y grounded delta. Lalagay ko lang dito para medyo malapit-lapit. I-multiply niyo po yun, plus yung percentage po ng mixture. Ayun na po. Parang kung ang 40% ng total. Apo. Dapat ay makaporte. Apo. Kung nabaga po ay makikita niyo dyan, halimbawa ay kung 40% ang na-cover na inyong midterm. So from here, ay di kung makikita natin na yung sa given, okay ba tayo dyan? Okay, thumbs up na. Okay ba tayo dyan? Thumbs up na. Yan. Yung. So, ito yung given natin na from bus 1 to bus 2, nakakonect yung transformer 1 na ang connection ay delta Y grounded. Kaya lang dun sa table, ang nandun is Y grounded delta na ang equivalent model ay ito. Ito yung G, ibig sabihin niyan ay ground. So since ito yung delta Y grounded, ang nasa table ay Y grounded delta, babalik ta rin lang natin. So sa halip na dito tayo magsisimula,
ng kopya, dito tayo sa kabila magkokopya. Punta doon. So, yung A prime, nandito, meron lang siyang isang wire. Meron lang siyang isang wire na putol. Ganyan. Tapos ay, kataas doon ay merong gap. Tapos ay connected yung impedance papunta sa bus 2. Ito yung bus 2. Ito yung bus 1. Papunta sa bus 2, tapos yung impedance niyan ay connected sa ground. Itong G na to ay ground yan. Connected sa ground. Kaya ito yung equivalent natin. Ito na yung JT1. So, kasi baliktad. Ito yung delta Y grounded. Kaya dito sa A prime tayo magsisimula. Pabalik dito. So, yung isang wire na yun, tapos merong gap, tapos yung impedance connected sa bus 2, papunta sa ground. Yan. Kasi baliktad. Okay. Ano ba tayong question doon sa ating example na ito? Meron tayong question. Linaw ngayon. May thumbs up nga kung okay yun. Ayan. And then, proceed tayo ngayon sa transmission line. Ang transmission line, kahit positive, negative, or zero sequence, pare-parehas lang sila. So, ibig sabihin, yung transmission line na ito ay ano lang din. Isang impedance lang din. Bus 3 ito. So, bus 3, ito yung si tapos, ito na ngayon yung bus 4. Ano naman yung bus? Yan. Ito yung transformer 2. So, kopyahin ko lang ulit yung transformer 2 naman. Tapos si Grace pa lang ang title holder. Maraming upload. Kaya mahanap ng apa. Pwede sumama. Kapag kami ng apa. Kasama mo kasi Barrett's. Hindi. Yan. So, hindi mo sino. Ito naman ang mula bus 3 papunta sa bus 4. Ang connection niya ay Y grounded din. Doon sa nasa table, Y grounded din. So, ibig sabihin, mula dito sa A, papunta sa A prime ang connection natin ngayon. Kasi ay tama naman na Y grounded delta, ang nasa table is Y grounded delta. So, dito talaga tayo sa A magsisimula. So, ito yung, kumbaga ay, ito na ngayon ang ating bus 3, ito na ngayon ang bus 4 niya. So, mula sa bus 3, papunta sa impedance, papunta sa connected sa ground. Then, meron siyang gap dito, papunta sa bus 4. Ito na yung ating ZT2. Bakit mo kumain ng internet? Ay, malinaw ba gayon? Malinaw. Eh, ikaw, kasama ka ba sa Bitrix? Nako po. Kahit ba? Hindi ko Uy, umalit ka pa may iba. Iba daming absent. Okay na. Okay gayon. Mayroon na tayong question doon para sa malinaw yan. Okay, sige. Go. And then, after that ay yung bus 4, again, dito nangyari ang fault sa bus 4. Tapos, ang connected sa bus 4 ay ang G2. Itong G2 na ito ay hindi lang masyadong visible, pero ito ay Hindi ba lang kayo? So, with reactor laser na kayo lahat. grounding. So, alam mo, hindi mo makita yung sa diagram. Makikita mo naman siya dito sa XN. Kapag may XN yan, ibig sabihin meron siyang neutral reactor na 0.05. So, kapag ang generator ay merong reactor grounding, ang equivalent niya, siya na lang. Ayan. Zero sequence na may grounding reactor, dito lang. Naka-series yung impedance niyan sa J3X, then connected sa ground. Ed, Ito lang yan. may gagamit ng J-Lab ng 45.
Paano kasi yun sa seat mo? Depends din. Ay, ang So, meron lang iyan na nakakapag-mobile. generator ng impedance, ZG2, tapos naka-series yung connected sa ground na 3JX. So, X, JX3, J3X. Nakakapag-surface area mo. Dahil siya ay 3-phase, kaya siya times 3. So, ito na yung ating, pwede nyo screenshot muna ang ating mga sequence networks Oo. bago tayo mag-proceed. Hindi mga tsuri mo papos pa. Okay, pwede na tayo mag-proceed kung mayroong questions. Proceed tayo ngayon sa... So, ito ay wala pang laman yung mga values nila. So, ngayon, ilalagyan natin muna ng laman. Ano ang mga values niyan? So, pag nilagay natin yung values niyan, so, titignan natin yung ating diagram. May work Yung G1 is yung 0.15. So, ito, kailangan muna i-divide muna natin yan into different regions para malaman natin kung kailangan ba natin yan ng Zenyo or hindi. So, ito yung ating region 1, ito yung ating region 2, then ito yung ating region 3. So, ang ating V-base 1, V-base 2, and V-base 3. So, ang V-base 1, obviously, ang ating pipiliin ay yung 13.8 kV dahil yun lang naman ang laman yan, 13.8 kV. Tapos ang V-base 2, nakadepende dito sa V-base 1. Itong 13.8 kV, imumultiply mo dito sa ratio ng transformer 1. So dito magkakancel lang naman yung 13.8. So ang V-base 2 natin ay 138 kV. Ang V-base 3 ay imumultiply lang natin dito sa ratio na ito ang ating V-base 2. So ito ang V-base 3 ay magiging 13.8 kV. And then, ang ating S-base, obviously, so kahit ano yan, kahit anong S-base mo. Pero, pipiliin natin kung ano yung malapit dito sa mga powers dito. So ito 100, ito 100, ito 100, 100. Natural, pipiliin natin ay 10. Hindi, 100 MVA, syempre. Para, pwedeng 10. Kaya lang, itong mga impedances na to, magzizenyo ka pa dyan. Ito, magzizenyo ka lahat dyan. Kasi binago mo yung power, magkaiba ng power. So, magbabago lahat yan. So, since ayaw natin ng zenyo, para wala ng combination, and the S-base natin ay gawin natin 100 MVA na din. So, ang ZG1, edi ito lang, X1. Kasi positive sequence. Again, ang positive sequence ay yung may mga subscript na 1. Kaya ang ZG1 ay yung may subscript na 1. So, yun ay J 0.15. Pag transformer 1, ay pare-pares lang yan. J 0.1. Ang ZT2 ay J 0.1. Ang ZG2 ay yung 0.2. Itong ZTL ay naka-actual kasi 20 ohms. So, kailangan pa natin ng formula. ZTL, C actual over C. Ano yung ating Z-base? Ang Z-base ay yung formula natin dito. Z-base squared over S-base. Ang mag-aari o baliktad. V-base squared over S-base. Ang V-base natin ay yung nasa region 2. Dahil ang transmission line ay nasa region 2. So, 138 kV squared over 100.
So, ano ngayon ang ating Hindi na naman base? hindi mo upload eh. Bago kaya ako balik i-upload ko na. So, pakichat dito sa ating chat box ang sagot. Ano ang kanyang Z-base? HCI dati section 8. Ang section 8 niya yun, ng MG, ang naging sa erect. At di silang mga nakapasa ng dikal ay mapapapunta sa litman sa kali na section. Ay ngayon, dahil na siya nag-enroll, kung saan-saan na lang siya napapunta, kung ano na lugar. Kaya siya ay sa 2, Ang bait naman. sa 3, sa 1, yung tawag dito, Science, Technology and Society sa Section 8 and 7, yung dito po. International siya. Oo, paano ngayon na natitira ko sa Yan, 190.44. So, 190.44. Tapos yung actual niyan ay 20 ohms hindi ko na lang over yan namin yung mga 190.44. klase mo ng section. So, ano ngayon ang Ang ating galing 8. ZTL? Eh, actually, work. Iba mo yung schedule doon, eh, hindi doon sa kanyang work. Wow. Oh, watch lang. Kaya ngayon yung nag-midterm exam, yung kaya na late shift, tapos ano, galing pa raw siya work. 0.10. Tapos ang exam So, siya ito ay 0.10. Ito ay, since ito ay ang angle niyan ay R tangent ng X over R, so J 0.10. Yun yung Kaya nakalagay ZTL. sa papel, where are Meron you? na tayong positive sequence network. So, proceed tayo ngayon sa Oo. screenshot nyo muna bago tayo mag-proceed. Tapos daladala niya yung cellphone Then, niya. after that, Oo. yung negative sequence network, yung negative sequence network, eh, kukupayan din natin yung, dito naman, ang negative sequence ay yung X2. Kaya yung ibigay. Yung X2 ay 0.17. Ay, di ano po. Okay, 0.17. Ang passing po, 60% ng 4824. So those higher than Tapos 24 ang ay tas atin. CT1 ay yun, Kaya po kayo 0.1 din. alam doon yung weight lang. Ang 0. Ang ZT2 ay yun din, 0.1 din. Eh, pero ito po ngayon yung ZG2 ang problem sa ay yun, yung X2, yung 0.21. Ay, di pag transmuted po ay ano? 0.21. 75% Tapos ang transmission line ay parehas lang yung X1 at saka X2. So, yun din ang computation. So, ito lang din. Okay, 0.1. So, ito na ang ating negative sequence. Yan ang ating negative sequence network. Screenshot mo muna ulit bago tayo mag-proceed. Ano yung sa zero sequence? Zero sequence. Ang passing ay 70. Zero sequence ng ZG1 ay ito. Yung 0.05. Doon sa hindi nakatransmit sa 75. Okay, 0.0. Dito po, bang ZT1 ay 0.1 din. sabihin ay Yung ZT2 ay 0.1 din. ZG2, paano niyo po tinuin yung ZG2 ay yun, 0. yun ang nakaano, Yung X0. 0.075 ng transmit yun. This is J, Ay dapat po, 0.1. di ba, kung siya Tapos ang X natin ay yung XN, yun, 0.05. 0.05 times 3, kaya yan ay 0.15. 40% lang po ito, di ka. So, J, para po siya ay maging
15. Kasi 3 times x. Ang x natin ay sa given ay 0.05 times 3x. 0.52. May chance pa po siya. Ang TL Kasi ay kung perfect na yung 60, ang TL ay i-add nyo po dito 60. 60 din. X0 ay 60 ohms. So ngayon po, Ang C-base ay parehas lang ngayon, sila na eh, di 190. sa fourth Kasi grade, parehas sila ng D-base at ano S-base nyo lang po doon. siya kukuhaan. So, ang ating ZTL ay equal sa Z actual over Z base. Dahil yung So, lang ito naman ay yung- 60 ohms over 190.4. Dahil transmute So, anong value nito? 60 over Kahit yan 190. yung row o or yung parang. Eh dahil din pagka naman tayo nagko-compute ng ganito. Ay, pag ginagamit na natin yung percentages sa sila, Box doon. E15. pag pulinawin nyo sa source ay Zero row. point pero, 315. Dami naman. So, ito yung ating zero sequence network. Meron na yung mga Tingnan values. nyo nga, ano ba ang score nyo? Ngayon, compute natin yung kanyang CTH. Isa-isahin natin yung CTH ng bawat sequence Kaya nga network. po, yung dapat sin. Ang CTH ng positive sequence network ay CTH1 kasi yun ay positive sequence network. So, ito, ganun ulit ang ating gagawin. Dapat ano tayo. So, para ma-solve natin yan, depende ulit kung saan nangyari ang fault. So, ang fault ay nangyari sa bus 4, kaya isi-simplify natin yan base sa fault location ng bus 4. So, una muna ay iso-shorted natin yung voltage source. Itong mga yan ay iso-shorted natin. Tapos, isi-simplify na natin. 40 ang kanyang ang So, perfect. ito itong apat na ito ay naka-series. Hindi. Yun po ang 100, sir. Yung 40 itsura na. niya. Dahil po 40% po yung inyong kinasulit. halimbawa ay nandiyan eh. Ang bali ay, ito na yung bus 4. Kung 75. Ito yung 75. Hindi, aray 60. Ay, 60 ang. Dito nangyari yung fault. Ano po yung yun, Ano ang 30. series nitong apat na ito? So, i-add mo lang yan. 1, 2, Dahil yun po, sir, yung ika 40% na po. 4, Hindi 75% J, po yung contrast. 0.4, 5. Ayun po. Tapos ito yung J, 0.4. Dahil ang kinumit nyo lang po naman ay halagang 40. So, itong ang 75% 0.455 at saka 0.2, ito naman ay naka-parallel. So, yun na yung CTH. So, CTH ay Pero at least J, makikita po nila na 0.4 magkano ba yung nahabulin nila para parallel sila sa yung J, makakaya. 0.2. Kita naman namin. Kaya ito ay CTH1. So, ang CTH1 ay anong May ba? 60% kapag Yun ay, wala. dahil hindi zero talaga. So, yun yung value ng CTH1. Hindi na natin din-drawing ha, napabalik na gano'n. Alam mo na lang na yan ay parallel. So, kung nilagay mo siya, 30 pala. Oo, 45 doon sa 60 at saka 30 dito 75. ito yung bus 4. Dito nangyari ang fault. Ito yung J. Ito naman yung J, 0.2. Kaya silang dalawa ay connected sa ground. They are connected in parallel. Kaya ano ngayon ang value ng CTH1? Ano ang value ng CTH1? Parallel na ay 1389. Ayan. So, J 0.1389. So, iyan na ang ating Thevenin's impedance ng positive sequence network. 1389. Proceed tayo ngayon sa negative sequence network. Negative sequence network, di ganun lang din. Si-simplify mo yan. Dito nangyari ang fault, di itong apat na ito ay naka-series, tapos naka-parallel yan dito.
Ganito ang procedure. Okay na. Para hindi kayo magpaulit. Ito yung bus 4. Bago kayo gumawa din, inyo mo nang So ito ay anong series ito? 1, 2, 3, 4, 4, 7, 5. Okay, 0.4. Tama ka? Sabihin niyo pag mali na. 0.21. So dito nangyari ang fault sa bus 4. So ito ay ito yung bus 4. Para, yun ang ilalagay na. Dito nangyari ang fault. So itong dalawang ito ay naka-parallel. So yun na ang ating CTH2. So CTH2, dahil yun ay negative sequence. So yun ay parallel ng 0.475 at saka ng 0.21. Ito na yung ating value ng CTH2. So compute mo na itong value ng parallel ni number 1. One, 4, 5, 6. Ito yung ating 1, 4, 6. Ano yung ating impedance? Thevenin's impedance ng negative sequence. Wala na yung mga sabod doon dinitos. May question ba tayo doon? Sige, proceed. Sige, screenshot nyo muna bago tayo mag-proceed. Lalagyan ko ng email. Zero sequence network. Parang ano na. I-delete ko na rin ha. Kasi na-explain ko naman na ito. Discuss mo rin naman na okay o resource video o napasaligan mo. So dito ang ating zero sequence network. So titingnan mo maigi yung diagram. So makikita mo dito na base sa location ng fault, dito nangyari ang fault. Wala namang connection na itong mga natitirang yan. So itong ZG1 at saka itong tatlong ito ay wala namang connection dito sa bus 4 or kahit dito sa ground. Although itong ground ay connected dito sa ZG1, kaya lang ligaw naman na rin. Kumbaga nakahang ito. Ito naka-shorted pa nga ito. Shorted ito, tapos nakahang din. So, ibig sabihin, ang ZTH lang talaga ay itong dalawang ito na naka-series. So, yun yung ZTH0. Yung series nitong dalawa, which is J0.25. Yan lang yung CTH0. Okay. So, titingnan ninyo kung meron bang connection doon sa bus 4 at saka doon sa mga element na nakakonect sa bus 4. Ito, ang connection lang nitong nag-uugnay sa iba ay yung ground. Yung ground naka-connected dito sa ZG1. Kaya lang, nakahang lang din naman. So, wala din connection. Ito wala din connection kasi naka-shorted pa nga siya. So, ayun ang ating CTH0 or ang ating CTH na zero sequence network. Meron ba tayong question? May thumbs up na kung walang question. Yun. Ayaw mag-upload. So ngayon, ito na yung ating so gagamitin natin yan later sa fault analysis. So wala pa tayo talaga doon sa fault analysis.
So, itong example number 2, so try nyo muna ito isolve. Ito-drawing nyo yung positive, negative, and zero sequence network. Then, lalagyan ng values. Then, solve for the Z-bus. Lalagyan nyo sa yung sa Z-bus. Yung ilalagay nyo muna yung impedance diagram, i-convert into admittance diagram, tapos saka yung Z-bus. So, yung muna positive, negative, and zero sequence. Ano nga ini? Sabi, kailan na siya wala? So, yun muna. I-draw muna yung positive, negative, and zero sequence network based on the diagram and based on this given. So, ito yung sa positive, negative, and zero sequence data. So, siguro ay muna, 10 minutes siguro para sa pag-drawing lang ng sequence networks. Or pwede na siguro, sige, 3:10. Sige. So, solve until 3:10. Sige, I'll be back at 3:10. Drawing nga kayo. Thumbs up nga. Yes. Tapos nyo. Si Emmanuel lang. Yung iba.
Sige, anyway. Bigyan niya din kami Susunod natin yung Wala ang itong Circa ano, siya, mas luma ang circa ang copy ko. so dito Sa library makikita ang video. natin na Yung mga Jonah, yung sa library ang video, yung ikay na sa taas na gayon. yung positive tsaka negative sequence ay parehas lang sila ng value lahat. Ano. Ito ay hindi ko alam kung nagkataon o laging ganyan. Kasi ay dito sa unang example natin magkakaiba eh. So anyway, so nagkataon na parehong-pareho ang values ng positive tsaka negative sequence. So, isa na lang yung kumbaga ay mas madali na yung ating solution. So, unahin natin yung ayaw naman ng ayaw ng ating drawing. Ngayon ko lang ito para medyo malapit. Medyo malayo. So pagka drawing natin ang positive sequence network, positive sequence network, ang generator ay connected sa ground. So, meron iyang source connected sa ground, tapos ay nakasiris sa kanya yung kanyang impedance. Tapos, kapag positive sequence, ang transformer ay kukonect mo lang basta doon sa generator. So, ito yung VG1, ito yung ZG1, ito yung ZT1. Tapos, ito yung bus 1. Tapos, ito yung bus 2. Tapos ay ito yung generator 2 naman. Ang generator 2 ay meron niyang source. Tapos nakaseries yung kanyang impedance si G2. Ito yung VG2. Nakaseries sa kanya yung transformer 2. So ito na yung ating ZT2. Tapos ito yung wala. Naka-connect pa ako o nawala na internet? Connected ba? Ayan. Pali nawala daw din sa iba. Tapos yung 1 and 2 connected sa kanya. Tapos ay ito yung bus 3 connected. Ayan. So, yan yung ating positive sequence network. So, lalagay na rin natin yung negative sequence network. Negative sequence network, kaparehas lang ayan sa positive except that ito lang sa source na yan. So, regardless of the connection, ay parehas lang sila ng model ng negative sequence except doon sa source. So, tatanggalin lang natin yung source. And then, bus 1, bus 2, ito yung bus 3. Sabi ko, wala pa kayong Yan. So, ito na yung kanyang ZG1, tapos ZT1, Boy, kain kayo. ZT2, tapos ito yung mga impedances. So, lalagay na lang natin yung mga values nila. Ang values natin, layo. Parang Yan. patapos mo din po yung 15, 15, 10, 10. 15, 15, 10. Pag-ibigin yung weekly next week. So, ito ay Nais lang daw po nila ang
Gusto nga nun. Ma'am, pwede ka ba schedule daw po kami Ito, parehas lang naman sila. 15, Yung no, bukas, pag 15, 0.1, 0.1. Tapos, yung mga sa linya ay 1, 2, 0.125, pa-check daw sa inyo. 0.125. Tapos, ang ano nga yun, 1,3 ay 0.15. 1,3 ay 0.15. Oo. Sabi pa yun. Naatas ako pagka. Okay, 0.15. Tapos, ang 2,3 ay ito, 0.25. Ganun dati ko yung 0.25. Okay. J, 0.25. Ayan. Sige, screenshot nyo muna bago tayo mag-proceed sa zero sequence. Screenshot muna bago tayo mag-proceed sa zero sequence. Ay, proceed tayo ngayon sa zero sequence. So, dito sa zero sequence network, kailangan ay lalagay ko muna ulit ang ating diagram kasi masyadong malayo. Tapos, ito yung ating zero sequence. Ay, patatlo na. Ang zero sequence network ay depende na ngayon sa connection ng generator. Again, ang generator, ito ay meron iyang neutral reactor. Pareho, G1, G2. Ano nga ulit ang connection natin kapag merong pag ang generator ay merong reactor? Lalagyan mo lang iyon connected sa ground. Tapos yung kanyang impedance ay lalagyan mo lang ng nakaseries na times 3 noong kung ano man yung value noon. So, kung value ganun din sa generator 2. So, ito yung isa. Ano ang value ng G1? Ang G1 ay dito. Yan, ang G1 ng zero sequence ay 0.05. Pareho silang 0.05. G1 and G2 ay parehong 0.05. So, ito yung ilalagay natin dito, 0.05. Tapos ito ay 0.05. Ito lang, anong value ng reactor na nakakonect sa kanya in series. Pag tinignan natin yan dyan, asan na yun? Parang teka, wait lang. Parang mayroon akong hindi nakopya dito sa problem. Wait lang ha. Mayroon akong hindi nakopya sa problem. I-screenshot nyo muna itong positive at saka negative sequence. Then, hanapin ko lang muna yung aking pinagkopyahan dito. Sige. Siguro sige, babalik ako kayo ng siguro mga 2 minutes lang ha, 2 minutes. Wait lang, at aking hahanapin ang aking pinagkopyahan na rin.
Meron itong nakalagay sa problem. The neutral of each generator. Okay na, ganun na kayo. Ready there, pakitang up nga kung nandiyan na. Ready? Yan. Thank you. So, nakalagay dito na the neutral of each generator is grounded through a current limiting reactor of 0.25 over 3 per unit. Yan. So, 0.25 over 3 ang kanyang reactor. Ngayon, ita-times 3 mo, kaya 0.25 na. Okay. Kasi 0.25 over 3, multiply mo ng 3, at umakancel lang yung 3. Kaya yun ay 0.25. 0.25 ang ating, yun na yung 3x. Yun na yung 3x. So, ito ay J 0.25. So, 0.25. Ngayon, ano naman ang connection ng transformer 1? Ang transformer 1 ay Y grounded, Y grounded. Pag tinignan mo dito, paano ba ang model ng Y grounded, Y grounded? Pag tinignan mo dito sa notes sa taas, Y grounded, Y grounded. Oops. Pag sinabit mo naman yung hindi na naman kuhanin yung final na ano lang. Ayun, nasa taas. Yan lang, parang Ang Y grounded, Y grounded ay isang diretso lang. So, hindi sila connected sa ground. Isang diretso lang. From, halimbawa, ito yung bus 1 to bus 2. Diretso lang na impedance kapag Y grounded, Y grounded. So, yung transformer 1 ay isang diretso lang din. Kahit perfectin niya yung natitira, kung titira. Ay, yung 60 ang kay Sir. Yung transformer 1 na Y grounded, isang diretso lang yan ang impedance. Connected sa bus 1. Ito ay, anong value nitong transformer 1? Ang value ng transformer 1 ay ayun, 0.10, 0.1. So, yun ay 0.1. Yes, we have very great power. Ngayon, yung transformer 2, Power grades can. ito naman ang bus 2. Yan. Delta Y grounded. Ano ang delta Y grounded? Ano ang model ng delta Y grounded? Pag tinignan mo dun sa table, ang delta Y grounded, where are you? Delta Y grounded. Where are you? Delta Y grounded. Ayan. Delta, ayun, ito ulit. Delta Y grounded. So, ganun ulit. Simula dun sa A prime, may isang nakaligaw, tapos, sige, try natin ulit. Kailangan kasi ay malinaw na malinaw ang explanation. Nalagay ko muna dito. Wala, sumubura. Ayan. So, delta Y grounded. Ang nakalagay kasi dito is delta Y grounded. Kaya lang, ito kasi ay Y grounded delta. So, dito tayo magsisimula sa A prime. So, mula dun sa delta, yan, papunta doon, may nakaligaw na isang wire. Yan, ganun. Tapos, mula doon, may gap. Tapos ay merong impedance papunta dun sa bus. Then, connected sa ground. So, ayan, meron siyang impedance connected dun sa kabilang bus, which is yung bus 2. Then, connected sa ground. Yung ground. Tapos, ito na ngayon ang ating bus 3. Then, i-connect lang natin yung impedance 1, 1, 2, 1, saka 2, 3. So, ito yung ating, lalagyan na lang natin ng laman, yung 1, 2, 1, 3, and 2, 3. Ano yung laman na, nakuha na yun, yung sa, bakit siya naging ganito, ang itsura ng sa transformer 2. So, ito yung ating JP2, which is
Ano ang value ng ating And then, T2? Ano ang value ng ating transformer 2? Yun, 0.1 din. divided by the volumetric. Ilalagay natin yan dito na 0.1. So, J 0.1. Yun ang ating zero sequence network. Tapos, ilalagay natin yung mga values na nasa ayan, line 1. 0.3, 0.35, at 725. 30, 35, 725. Ito ay 30, 35, and 7125. Ang galing natin dito sa Chico ay 1,000. Tapos i-divide natin siya sa para ma-determine po natin 0.3, 0.35, ulit. relative volumetric. 0.3, 0.35, tsaka 7125. So, yan na yung ating zero sequence network. And this one po, And, tatanggalin ko na ito. po siya ay 30. Or halimbawa, kapag siya ay Okay, so yan na yung ating zero sequence network. May question ba tayo sa ating dito sa ating sequence networks? Thumbs up nga kung walang question. Thumbs up kung walang question. Raise hand kung mayroong tanong. Yun. Sige. So ngayon, ang ating gagawin ay yung CBAS. Paano ba ang pag-solve ng CBAS? Yung ginawa natin before, yun din ang gagawin natin dito sa pag-compute ng CBAS. Ano ang ating gagawin sa CBAS? Pag ginawa natin yung ayan. Ito ay kunin natin kasi yung CBAS 0. Ito ay using CBAS. Ito baga ay ano, pwede natin itong gamitan ng CTH using yung Thevenin's theorem. Halimbawa, pag nagkaroon ng fault sa bus 3, isa-isahin natin yan to solve for CTH. Halimbawa, nagkaroon naman ng fault sa bus 2. Isa-isahin natin ulit yan, simplify. So, dito, ang gagawin natin ay CBAS. So, pag-compute ng CBAS, ito naman ay ano, ang voltage source naman ay iso-shorted lang naman natin ito. Iso-shorted natin yan. Ito, iso-shorted din natin. And itong positive sequence sa left at negative sequence sa right, sila ay pareho ng value. So, pag nasolve natin yung isa, yun na din yung isa. So, solve natin yung CBAS 1. Kasi yun yung, paano ulit ang pag-solve ng CBAS 1 ng ZBAS? Ano gagawin natin? Itong impedance diagram na to, convert natin na admittance diagram. Sige. Compare natin ito. Itong zero sequence na itong positive sequence na to, convert natin ng admittance diagram. Naku po. Ano ang kanyang admittance diagram? Ulit ang pag-solve ng paggawa ng admittance diagram. Paano ang paggawa ng admittance diagram? Admittance diagram, itong 0.15 at saka 0.1 tsaka ito ay isi-series mo muna bago mo i-inverse. Ano ang inverse niya? Ito yung bus 1. Ito yung bus 2. Ano ang inverse ng J0.25?
Ano ang inverse ng J0.25? Dapat po siya ay I-check dito ha. Kung ano ang inverse ng... Sige, ito isi-series mo muna. So, i-add mo muna yan. Ano ang inverse ng J0.25? kailangan. Para makuha natin yung admittance diagram. And dito po yung mga needed po natin. Ano ang inverse ng ano? 0.25? Hindi na here po is ang value po niya is dapat equals of 4. Ito naman po equals of 4. Tapos, i-receiver temperature po is in Kelvin. Tapos, ito po, Negative J4. So, ito ay negative J4. Tapos ito ay J0.25 din. So, parehas lang sila ng inverse. So, ito ay negative J4 din. Tapos, ano naman ang inverse ng maximum minus 0.125? Aba, anong value na rin? Yung pala, J0.1. Anong value, ano ang inverse ng 0.125? 1 over I-check dito, negative J80. depends po on So, ito ay negative J8. Tapos, ito yung bus 3. Okay. And in order to Ano ang determine inverse ng the equation, 0.15J? in order to determine po the volume of ito yung Saka itong 0.25. P is equal to 0.95 multiplied by PI times PO over F max times delta P times the So, ito po mga to, ito yung binagay natin. Ito yung mga needed information natin in order to determine. Ano yan? Yan. Pero, po ito 6.67. dyan, pwede po natin Lagyan ito, mag-determine 15. So, negative J. 6.66. sa ano po, yung ating table. Ano yung 0.25? Ah, yung din yun ano. Yung negative J4. Ayan. So, ito na yung ating admittance diagram. Pag nakuha na natin yung admittance diagram, pwede na natin makuha yung Y bus. Ano ba yung Y bus? Ito yung Y11. Anong size ng ating Y bus? 3x3 dahil meron tayong 3 bus system. So, Y11, Y13. So, pwede natin mag-determine ito. Ang ating program, ay meron po na so, it depends po. Yung mga, ano muna, nasa diagonal muna, unahin natin. Ano yung Y11? Ano yung mga nakakonect sa bus 1? Itong tatlong ito. So, yun ay negative J 486, ano, negative 18. Tama. Negative 18.6666. Tapos yung Y22. Ano yung Y22? Ano mga nakakonect sa bus 2? Itong tatlong ito. 8, 4, tsaka 4. So yun ay negative J 16. Tapos ang Y33, ano connected sa bus 3? Yung 4 at saka 6. So ito ay negative J 10.6666. Yan. Ano naman yung mga off diagonal? Mga off diagonal ay Y12 which is equal sa Y21. Ano ang connected sa Y12? Ito lang. Negative J8 lang. So negative of negative J8 kaya yun ay positive J8. And then Y13 equal sa Y31. Negative of ano ang 13 naman? Ito. 13. 666. Dapat yung value po na makukuha natin nasa Tapos ang Y23 ay equal sa Y32. Ano naman? Ito yun.
Negative J4. So, negative of negative J4. Yan. So, meron na tayong value nito. So, yun na yung ating Y bus. So, lalagay natin dito ang ating Y bus. Ang Y bus, lagay na natin dito sa labas yung J. Tapos, lalagay na natin dito yung mga values. Ako, ikas siya. May given na po kayo na volume po na kayo. So, labas na natin yung J. So, ito ay negative. Tapos, ito lang po yun. Y12 ay 8. 13 ay 6. Ang 21 ay 8. 22 ay negative 16. 23 ay 4. 31 ay 6. Ang 32 ang 32 4. Ang 33 ay negative 10.666. So, meron ka na ngayong Y bus. Ito ang i-input mo sa calculator. Kung anong lumabas sa calculator, i-multiply mo ng negative J. Sige. Screenshot nyo muna ito and then solve for C bus. Ang C bus ay inverse ng Y bus. Sige. Pakasolve muna ng Z bus. Then, i-chat dito yung ating Z bus. In terms po ng ang value ng is ano kayo? Ikaw na po. So, check nga po kung tayo. Tapos pakisolve nyo din po ha. Bali, since given na po natin yung volume ng air receiver, ang nawawala lang yung natin is na temperature na dun sa air receiver. So pakicount din nga po kung tama po ito. From ano na ito. Tamaga po. So, we have it on 97 degrees. As first of all, po, taas po. That's usually mataas po yung temperature niya. So, sabi dito, ang temperature daw po ng receiver ay dapat daw po ay hindi siya mataas ng 40 degrees. So, ibig sabihin, nakompute po natin ay mataas, so kailangan po magkaroon po tayo ng konting para ma-ensure po natin na ang ating temperature sa air receiver ay hindi lalabasan. So dito po, gumamit na siya ng set na po. Pwede po tayo mag-set ng guide ng ating po temperature na sa ating project. Meron po tayo ng temperature. Pwede natin mag-guide sa simple na natin mag-guide. Second, ang mabababa lang natin
So, ang pasok mo lang ay body na lang. And then, from, ano po, ayun na, what of the reset, one side, 30 seconds, so, ang Naman dito, one over 1 cycle. parang may grass. Ito na po ang asin. Information is tapos, ang sunod naman po ay design of the pipe and network or the compressed air. So ano, yun na. Since meron na po tayong receiver, alam na din natin yung compressor na gagamitin. Then I think we're filter na po tayo ng magagawa. Ang sunod po natin gagawin is yung pag-detect na paano po yung distributions ng ating compressed air yung sa kanyang bali, sabi dito, sa sunod na picture na makikita niyo po, Kailan ang tentative kahit na implementation? layout ng isang compressed air. So, mababago lang po yan, depende po sa locations. Okay, okay. Kung saan natin, kung saan may paggagamitin. So, kailangan daw po tayo mag-provide ng isang system po, complete system ng computer. It's starting from the compressor to the dryer, the receiver to the mainline filter, the separator, tapos papunta po din sa ating main distribution highway. So, yung mga four-corner listed connections and different service topic connections. So, ito po, ay Yeah. nakadepend na po. Sabi nito, it's very important to alternate the system. We have the topmost part of the time to distribute much all service like sure ako na isa. Ito na yung ating Z-Bus. Check ko lang kung tama nga. Kung pareho yung sa ano. Tapos yung number dito, air compressor, water. Tapos, heat exchanger. So, tapos meron tayo Yan. na air Tama. yung number 4 na air. So ito na yung ating C-Bus. Ito yung ating C-Bus ng positive sequence, kaya ng C-Bus 1. And then, since pareho lang naman sila ng element, ito na rin yung ating C-Bus 2. So, C-Bus ng negative sequence. So, positive sequence at negative sequence ay pareho sila ng C-Bus. So, nakatipid tayo ng isang solution dahil pareho sila ng element. And then, ito naman ang ating zero sequence network. So, the same procedure tayo. Ito ating i-simplify lang muna. Kasi ito ay naka-series. Tapos ito ay hindi na yan connected. Kasi wala na itong connection. Ito lang isang yan ang connected dun sa ground sa taas. So, ano na yung magiging diagram natin dito? So, ito ay isi-series mo muna. 0.25, 0.1, saka 0.05, that is 0.4. Tama ba ako? 0.4. Sabihin niyo pag mali ha. Kasi, so this is 2, 3, 4. So this is J 0.4. Na kapag iyong in-inverse, kasi ang kailangan natin ay yung admittance diagram. So, sa admittance diagram, ito yung bus 1. Ito, anong inverse ng J 0.4? I-chat dito ng inverse ng 0.4. Inside diameter. Inside diameter,
Naintindihan na po. Negative 2.5. Negative J 2.5. So, mag-example tayo. Tapos ito yung For bus example po, halimbawa, itaw po natin. Ito ay inverse lang ng 0.1 dahil wala na ngayon na taas na yan. Ganyan po So, natin. J 0.1, ano ang inverse ng J 0.1? Tapos yung delta P po natin, equals po sa Negative J 10. Tapos, isa-isahin natin yung element na yan. So, ito yung bus 3. And ang ating pong delta ay 400. Ang delta P po natin na So, again, ito, pwede mo naman iyan na halimbawa ay nagkaroon ng fault sa bus 3. Pwede kang mag-compute ng CTH dyan using yung Thevenin's theorem. Pero since C-bus yung kinuha natin, hindi C-bus yun. Ano ang inverse ng J 0.3? Maliban po dito sa range of in order to determine 0.3 gagamitin po natin ito. And yung para sa ating capacity po ng ating vessel. 3.333. So, ito ay negative J. Gagamitin natin ratio. Tapos ang inverse ng Substitute po natin. 35. Ito ngayon, iba na. Negative J 2.8571. Tama kaya yun? 1 over 0.7125. So, ito. Negative J 1.4035. Amagari. Sige. Okay, check nga. Tama yung ating ginawa. Tama ga to. Tama naman ano. Sige. So, gagawin na natin yung Y-bus. So, ang Y-bus ay 3x3 din. So, 1, Ulit. Pampaling. Na anong topic? so yung Y11 ay nakakonect sa kanya ay itong tatlo. So, negative J. Sige, pakiadd naman ito yung tatlong ito. Tsaka yung, sige, lubusin nyo na Y22 and Y33. Sige. Yung connected sa bus 1, connected sa bus 2, and connected sa bus 2. Sige. Ano yung face-to-face? So, kailan? Dapat, Pakichat dito ha. dapat, mga ano, last. Hindi, yung ano na lang, sige. Yung Y-bus na, yung kompleto na. Para tayo, ano. Kasi, di ba ngayon week 14? Kasi same procedure lang naman dun sa ginawa natin kanina dito eh. Dito, Hanggang week 16. sa Y-bus. Yun. Isa-isa lang natin yan. Tapos, Oo, kailangan ko pa. sa Y-bus na. Pakichat dito ng Y-bus. Bale, di ba ngayon hindi sa 20, 14. Tapos, first week na May, Tapos may isa pa pong paraan. ay 15. Second week ng May, 16. Third week ng May, 10. Mahirap lang po. Nakamadali lang po. Okay, okay. Kaya ano? Ano?
Oo, yung akong iikuha ng details, ano ang mga kailangan. Oo. Tapos ito kung mga to, Ay, marami ka ano. May baka pang invite. meron tayo Ito. Ilang day ito? So, 1 day na, okay. Namakapag ka naman sa ba, venue ninyo? Okay. Sige, namakapag ka naman ng venue. Oo, ang tagal ko yung nakakapag ka siya. Siyempre, nung kami papunta niya, bukay ng popa. Parang yung nagano pa, interview. Pilit yung papapi conversion pa niya. Oo, yung Philippines section of pieces. Si Ma'am ano pa yun? Tagal na. Nasa pieces. Oo, tabanera pa. Nasa pieces. O kaya nga, nasa department. O kilala ko pa yun. Tabanera. Oo, yun. Yung family kong punta dyan. Yung mga manpower mo. Oo. Oo, sige. For the fund starting, and then type of service. So, depende mo sa type of nakadepende din. Oo, tama. Oo, kasi siya. Oo, kasi ay ano, number, para doon sa Netflix, ang tawag dito, number of published over the number of completed. Oo. Ay, may percentage target yun dito. Oo, tama. Mataas ang target niyo. Mapalitan dyan ka na nga pala, ikaw na nga pala sa AA. Oo. Kaya mo naman yan, ikaw pa. Kaya ka nga siguro nilagay dyan. Sabi ko, sabi mo nga, kaya yun naman ang ayusin. Oo, mamaya nasa admin at finance ka na. Tapos mamaya, president ka na. Ang unit po niya ay hindi ano ma'am. Mamaya ikaw ng president. Oo. And then, heat removal po natin. Sige. Formula po niya. Okay. Times daw po ng capacity. Multiply daw po na change in temperature. And the last one po is the formula niya. Times po. So, heat po is the velocity, air velocity, and the velocity. So, here po, sa air intake po, meron po tayo tinatawag na bird screen efficiency. It depends po on the intake sa area. Depende po kung gaano siya ka-efficient. So, it depends po din sa size ng ating mesh. So, 1 cup, 1/4 at 1.6. So, magkakaiba po. And this is the formula for emissions. So we have the bunch of Design. So, ano bang coverage mo? na-discuss na po yun sa inyo. And yung ating mga 45 covered O, di, so ito yung ating kung 25, kahit 6-0 dyan, may chance na Or next section. and ideas mo. Convert to that. Tapos meron po tayo dito yung Sir, all. pwede ko kami ako lang po. May problem sa ka, may machine yung may design ka. Matado pa rin. Tuloy na lang natin ito. Mag-break mo na po tayo. Babalik po tayo after isang exercise. Okay? So, pwede po muna kayo mag-break lang sa mga pwede na po mag-sila yung kasi. Balik po lang tayo.
Baka wala na pa ako makalilit na kayo. Pet? And then, pag ano ba to? Zbus na ito? Ano ba sa din eh? Julian. Nagambasa din eh. Julene. Ano ka din eh? Ano pangalan mo nga? Julian? Julian po, sir. Julian. Pero hindi ko alam. Ito ay Zbus na yan. Zbus na to? Opo, sir. Sige. Yan ko lang ha. Ayun. Sige. So, ito yung ating Zbus 0. Yan. So, Zbus 0. So, kanya-kanyang Zbus matrix yung bawat networks, yung positive, negative, tsaka zero sequence network, meron niya kanya-kanyang Zbus. So, next meeting, i-discuss natin kung paano naman yung fault analysis. So, kasi ito ay hindi pa yan fault analysis. So, introduction pa lang yan ng fault. So, yun lang muna. So, screenshot nyo muna itong ating sagot para doon sa mga hindi nakakuha. Okay, so yun lang muna for today and see you sa ating next meeting. Bye-bye. Thank you. Ito po, sir.